Hi everyone! Meron po ako in-order sa Amazon na pina-order ko kay Alvin. Para po sa aming mga fur babies. Nakita ko to nung nandun kami sa California, nung doon kami nag-Christmas at New Year. At gamit to ng kapatid niya na brother-in-law ko na may mga fur baby sila. Ito guys ay malaking bagay sa akin, lalo na pag pinaliliguan ko po sila o gino-grooming ko sila. Dahil isa sa pinakamahirap guys ay yung pagpatuyo ng kanilang mga balahibo dahil masyado pong mabalahibo ang mga Shih Tzu. Pakikita ko po sa inyo. Ito po ang Shell & D Professional Pet Dryer. So buksan natin to. Dumating po kasi siya kahapon. Okay, mag-unboxing na tayo. By the way, pag gumagamit kayo ng cutter, dahan-dahan, ingat lang po, baka masugatan. Merong hose, meron ding gloves na magagamit nyo. Ayan. At medyo malaki rin siya. At sana guys, magandang gamitin. Pag muna natin guys tanggalin yung mga tag niyang ganyan. Dahil kasi kung hindi maganda, ibabalik ko po. Padwaling magbalik dito sa Amerika. Pag hindi ka satisfied, pwede mo siya ibalik. Ito yung mga attachments niya. Meron siyang 4 na attachments. Depende po kung saan nyo gagamitin. Parang pang vacuum din no? Pero ito po, pet dryer. Hindi po ito vacuum ho. Ito, meron din parang suklay. Siguro pantanggal dun sa tanggal ng balahibo ng inyong fur babies. At ito naman, siguro dun sa mga area ang mahirap abutin yan. I-connect natin. Ito yung stretchable hose. At ito naman guys, yung buckle for connector. Para maikabit nyo siya dito. Isusuot natin. And then, ibabalik natin to para malak natin yung connector niya. Meron pong lock dito eh. Yan, there you go. Yun, nakalock na siya, nag-click. So, nakalock na yan guys. Okay na yan. And then, gagamitan natin nitong attachment. Ito ang gagamitin natin pag pinaliguan ko si Coco Chanel. Yan. Okay na siya. Ready to use na. At guys, ang maganda dito sa pet dryer na to, pwede nyo pala siyang install dito sa wall. Meron din siyang mabibiling stand, gaya nito. Yan. So, saka ko na po yan pag-iisipan kung bibilin ko pa. O itatago ko na lang sa storage. Baka mahal eh. Kaya, pwede naman sa storage na lang siya. Pero kung medyo reasonable po yung price, pwede ko i-consider na bibilan siya para at least hindi po ako nahihirapan kung saan ko ilalagay pag ginagamit ko para kay Coco Chanel. Ang bili po namin dito, $69 something plus tax, kaya naging $72. Sa Amazon guys, ang maganda po sa Amazon o dito sa Amerika, pag gusto nyo ibalik, mababalik nyo po yung binili nyo. Pero kailangan nyo tingnan yung return policy nila. Kasi minsan, hindi rin eh. Meron din kami mga binibili na ang hirap ibalik. Lalo na po kung hindi within sa Amerika pala siya, sa ibang bansa pala siya, sa ibang bansa pala siya nanggagaling. So, kailangan make sure na within America po, mababalik nyo siya ng maayos. Again, this is $69 something. Something, kasi hindi po ako sigurado, kaya ayoko sabihin kung magkano yung presyo ng cents. Plus tax, kaya nagan $72. Okay guys, start na tayo. Ayan, itry natin. Pakita ko po sa inyo, ha? Ito yung power. Ay, mali. Ito yung power. Ito naman yung heating.
At ito naman ang control ng airflow dahil hindi naman pwedeng masyadong malakas pag maliit lang ang inyong fur babies. Pero kung sa malaking aso nyo gagamitin, ito po yung control para lumakas ang airflow. So, i-power muna natin. At saka, ayan, meron guys, lakas ha. Napansin ko na walang control ang heating. Parang naka-fix na yung heat niya para sa aso. Yan, lagyan na natin ng heat. Ang lakas ha. Ang lakas po nung buga ng hangin. Ayan, okay na. Mukhang maganda guys. Matutuwa nito si Coco at Chanel. Malakas ang buga ng hangin o yung kanyang air dun sa dryer. So, hindi po sila magtatagal na basa. Dahil doon sila nanginginig doon sila ayaw maligo. Nagiginaw sila lalo na pag winter. Ito mukhang mabilis silang matutuyo. At yun ang maganda. Matutuwa sila niyan. Okay guys, paliliguan ko na po si Coco at Chanel. At magagamit na natin itong professional pet dryer. Uunahin kong i-groom si Chanel. Hi Chanel! Yan, susuklihan ko muna siya para matanggal po yung mga mat sa kanyang mga balahibo. Para hindi ho mahirap paliguan at i-blow dry. Napaliguan ko na si Chanel at tinatowel dry ko na lang po siya para bago siya i-blow dry, hindi naman siya ganun kabasa. Suklayan muna natin si Chanel para mawala yung tanggal sa kanyang balahibo. Guys, hindi po nasasaktan yung aso o si Chanel. Fast forward ko lang yung video. At kung makikita nyo, pag sinusuklayan ko siya, dahan-dahan lang po yan. At hinahawakan ko dun sa pinakadulo para hindi po siya masaktan kung merong mang mat ang kanyang balahibo. Ito naman ay para sa kanilang tenga. At ginagamit ko ito every time na pinaliliguan ko sila. Very good, Chanel. Okay. 15 minutes lang ang pag-blow dry ko kay Chanel, na dati ay tumatagal ito ng 1 oras. Ngayon naman gugupitan na natin siya. Natapos ko nang mag-groom si Chanel.
Ito naman guys ay si Coco. Ito pong si Coco ay may kulay brown sa kanyang katawan. By the way guys, nagupitan ko na po ng kuko at nalinisan ng tenga si Coco bago ko siya i-blow dry. Ayan, tapos na rin natin i-blow dry si Coco. After 2 hours, natapos ko na po i-groom si Coco at Chanel. Tig-1 oras lang siya. Alam niyo ba dati guys, kung mag-groom ako sa kanila, nag-uumpisa ako ng 2 o'clock p.m., natatapos ako ng mga 6 o'clock. Masyado po ako natatagalan doon sa blow dryer na pang tao na ginagamit ko. Kaya malaking bagay ito, itong professional pet dryer. Gumamit lang ako bawat isa sa kanila ng 15 minutes the most, ganyan. Ang lakas po ng hangin niya. At isa pang guys na napansin ko, yung pong balahibo nila maganda, hindi dikit-dikit, talagang fluffy. Hindi kagaya dun sa blow dryer na pang tao na ginagamit ko, medyo flat. Kasi ito po, habang binoblow dry nyo sila, hanggang doon sa kaloob-looban ng fur nila, natutuyo. Hindi ba, baby? Oh, I know. Doon ka tingin, no? Para bilis. Ano tayo, nak? Doon tayo. Yan. Upo ka lang. You sit down, Coco. Sit down. Sit na. Come on. Sit down. Sit. Ayaw niya. Ayaw niya akong sundin. So, yun po ang napansin ko sa kanya at natutuyo yung hanggang loob ng maganda. Dahil hindi kagaya dun sa blow dryer na ginagamit ko dati, sinusuklay ko po hanggang matuyo yun sa loob o dun sa anit ng sa katawan nila, dun sa skin. Kaya mas gusto ko to. Mas madaling gamitin, mas madali akong matapos at mas maganda ang outcome ng kanilang mga balahibo. Diba, baby? So anyway guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog tungkol dito sa Shalandi Professional Pet Groomer na sinubukan ko. Which is malaking bagay para sa akin. Sana i-try nyo po. Pwede naman ibalik kung hindi nyo naman po magugustuhan. Pero sa tingin ko guys, magugustuhan nyo. Lalo na kung ang mga fur babies nyo, mababalahibo. Ayun guys, shinare ko lang sa inyo kung ano po yung bagong nabili ko para dito sa aking mga fur babies. At makatulong din sa problema nyo sa pagbo-blow dry ng balahibo ng inyong mga aso. So hanggang dito na lang po ang vlog natin for today. At I hope i-try nyo to. Itong Shalandi Professional Pet Dryer. Bye-bye na kayo, Coco Chanel! Bye! Inaantok na po sila. Ganyan talaga sila pag bagong paligo. Inaantok. Yan. Bye!